أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أما بعد. Bagong lahat, sa ngalan ni Allah, maawain ang mahabagin ang Panginoon ng sangkalikaan at walang Diyos maliban kay Allah na nag-iisa na walang kaparis. Sa Kanya lamang ang pagmamayari o sa Kanya lamang paghahari at sa Kanya lamang ang lahat ng papuri. Tayo ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at Kanyang sugo. O Allah, ipagkaloob mo po ang kapayapaan at biyayaan mo po si Propeta Muhammad, ang kanyang pamilya at kanyang mga tagasunod ng sama-sama at pagkatapos. Tunay na hinabilinan ko ang sarili ko at kayo na tayo ay parati ang matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag tayong pumayag na tayo ay abutan ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay Muslim na o nanatiling Muslim. Sinabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng naiulat ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah o kahabagan naman siya ni Allah sa kanyang aklat na Zadwal Ma'ad, tunay na salita o wala nang mas totoo pang salita na masihigit sa salita ni Allah, ang Quran, at wala nang ibang pinakamainam na gabay ang isang Muslim na dapat sundan kung tayo nag-aangking Muslim, masihigit pa sa gabay na iniwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay po ang pinakamalalang bagay sa buhay na ito ay ang mula sa sabi-sabi at lahat ng sabi-sabi ay imbento at lahat ng imbento ay kaligawan at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. At sabi nga ng mufassirun, ang pinakamalalang bagay na kanilang iniimbento ay wala nang masihigit pa ang pag-iimbento ng relihiyon. Na ito ay napakadelikado dahil ito ay magdadala sa isa patungo sa kaligawan na siyang magiging resulta nito ay ang pagkalugmok o pagkalagpak ng isa sa apoy ng impyerno at mananahan doon magpakailanman, wa'yad billah. Muli sa ating pagtutuloy ng ating pagtalakay biidhnillahi ta'ala, muli dyan ay umaga sa inyo at dapit hapon naman dito sa amin sa Pilipinas. Tayo ay wala pa ring sawang tumatalakay sa Syar al-Asma'ul Husna, yung pagpapaliwanag natin sa magagandang pangalan at katangian ni Allah. Sinabi natin na ito ay may kinalaman sa ating akida na isa sa pinaka mahalagang paksa na dapat paksain dahil ito ay merong kinalaman sa tauhid o kaisahan sa pagsamba kay Allah. Noong nakaraang linggo tayo din ay nagbigay ng paalala sa bawat isa at muli alahanin natin ang ating kapatid na si Fatima Jen na huwag nating iwaglit sa ating alaala na siya at ang iba pa na nauna sa kanya ay ipanalangin natin na sila ay kahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin doon sa kaitasan kasama ng mga sugo, propeta, mga martir at matatapat. Opo, ya Allah, diyan sa kaitaasan. At ganoon din tayo ay nagpaalala sa bawat isa na ang kamatayan o yung ating kamatayan ay dapat nating alahanin tuwi-tuwi na. Sinabi natin na ito ang pinakamahalagang araw sa ating buhay na dapat tayo ay handa dahil ang kamatayan o pagsundo sa atin ng anghel ng kamatayan para bunutin ang ating mga kaluluwang sinungaling ay isang sorpresa. Ito ay hindi nagpapasabi, no? Hindi siya nagsasalam bago hugutin ang ating kaluluwa. At sabi natin ang bawat sorpresa ay nakagugulat at walang nakakaalam ang schedule natin kung sino ang mauuna at susunod at panghuli sa atin. Next slide po, Ustad. Next slide pa po.
Barakallahu fiik. So sinabi natin tayo ay tumigil din sa ating pagtalakay at tayo ay nagbigay daan sa pag-uusap natin patungkol sa paksain ng kamatayan, bunga ng isa sa ating kasamang mag-aaral, kasama natin o kaklase natin o isang taga-subaybay natin sa pag-aaral na to na siya ay bumalik na kay Allah subhanahu wa ta'ala at ating panandaliang nilagot o tinigil ang ating paksain. Kung inyong mamarapatin ay ating itutuloy ang paksaing ito at tayo ay naputol o nalagot sa usapin na Ar-Rahmanu Rahim. Pakibasa po, Ustad. Qala Ar-Rahman Ar-Rahim isman dalan ala annahu ta'ala dul rahmatul wasi' al-azimah allati wasa'at kullu shay'un. Naam. So tinalaki natin nakarahan, jazakallahu khairan siya ka na, sinabi na Ar-Rahman Ar-Rahim. Sinabi natin ito ay ang dalawang pangalan, ayon nga kay Imam Sa'di rahimahullah, sa paliwanag sa atin ni Sheikh Al-Badr, hafidahullahu wa ta'ala, na ito ay dalawang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapahiwatig o naglalarawan sa atin o pinapaunawa sa atin na siya, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan ay malawak ang kanyang awa at sakop o saklaw nito ang lahat-lahat ng bagay. Sabi natin, anghel man, engkanto man, tao man, hayop man, insekto man, bakterya man, no? Hangin, lupa, at iba pa. Next slide po, Ustad. Yan, pakibasa po, Ustad. Qawluhu ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim wasafa nafsahu ta'ala ba'da Rabbil Alamin bi'annahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Naam. Jazakallahu khaira. So, binasa ng ating buting Ustad na sinabi ng kataas-taasan Allah Ta'ala Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Inilarawan niya o inilarawan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang sarili, ang kataas-taasan pagkatapos niyang tawagin o bigyan ng katawagan ang isa sa kanyang pangalan na Rabbul Alamin. Ba'd Rabbul Alamin, tinawag niya ang kanyang sarili bilang Ar-Rahmanu Ar-Rahim. So sinabi natin ang Rabb, ito'y tumutukoy bilang tagapamahala, tadabbir, no? Tagapaglikha, tagatustos, at iba pa. Next slide po, Ustad. Pakibasa po muli. Ar-Rahman fahuwa dul rahmatul wasi'ah laan na fil lugatul arabiyyah tadal ala as-sa'atu wal amtila'u. Naam. So sinabi ng ating buting Ustad sa kanyang pagkabasa ng Ar-Rahman o yung Rahma, sabi natin, siya yung pinagmumulan ng malawak na awa at tinalakay natin o binigay natin yung paliwanag ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sa kanyang aklat na Aqidatul Wasatiyah na ang Rahma ni Allah ay inahambing ng mga ibang tagapagpaliwanag na para siyang mantel ng mesa, na kung saan kapag tinakip to sa mesa, lahat ay sakop o natatakpan ng kanyang awa. Ibig sabihin, lahat ng kanyang awa ay inaabot, na kung saan sabi natin, Muslim, di Muslim, hayop, tao, engkanto, anghel, ay inaabot at sakop ng kanyang awa, no? At ito ay kumpleto at punong-puno. Naam. Next slide po, Ustad. Sabi pa natin, ayon sa ibang mga mufassirun, binanggit ni Ibn Kathir rahimahullah, no, na may ibang nagpapaliwanag na ang rahma o awa ni Allah ay nagbubunga ng iba't ibang bagay, no? O nagreresulta ito ng iba't ibang bagay. At natalakay na natin ang mga halimbawa na pinagkaloob natin tulad ng nasa larawan, no? Sabi nga ng iba, puro na lang tayo tinapay, no? Dahil ito yung isa sa pinakamadaling unawain, no? At maunawaan ng iba na ang bunga ng arena, ito ay nagreresulta ng iba't ibang mga kakanin, no? Pero alam natin ang batas dito, hindi natin pwedeng ihalimbawa o ihambing si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nilikha. Ito ay para lamang maunawaan na abot ng isip ng bawat isa. Kaya sabi natin, ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagre-resulta ng iba't ibang
bagay o mabuting bagay para sa akma o tamang pananalita. Next slide po, Ustad. Kaya ang isa sa masail, no, at tinalakay ito ni Sheikh Ad-Darami rahimahullah, no, sa kanyang aklat, na ang tanong nga ng karamihan, sabi niya, ano daw ang unang nilikha ni Allah? Ano ba yung kauna-unahan niyang nilikha? Pero sabi nga ni Sheikh Ad-Darami rahimahullah, bago pa man lumikha si Allah, ay meron siyang ginawa o pinagawa. Basa po, Ustad. قال عمر لكعب ما أول شيء ابتداه لا من خلقه قال كعب كتب الله كتابا لم يكتبوه بقلم ولا مدد. Barakallahu fiik. So sinabi niyang, binasa ng ating ustad na si Amro ay nagtanong kay Kaab, no? Ayon kay Amro radhiyallahu an, tinanong niya sa Kaab radhiyallahu an, ano ba daw yung unang bagay na sinimulan ni Allah sa kanyang paglikha? Kasi ito yung sinasabi ni Sheikh Ad-Darami. Bago pa man paksain ko ano yung nilikha, o sabi natin merong 4 na bagay na nilikha si Allah na gamit ang kanyang kamay. Ang iba, nilikha ni Allah sa pamagitan lang ng kanyang pag-uutos. Qala Allahu kun fayakun. Nawala si Ustad. Hintayin lang natin, baka nagka-problema yung kanyang internet. Jazakallahu khairan, malis. Nag-ano siya? Naam. Ustad, saan tayo tumigil? Sorry. Dito po sa number 7, dito sa yung kay Umar Likab. Opo, barakallahu fiik. So sabi doon na, sabi ni Amro kay Kaab na ano daw yung unang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga na Kaab, bago pa man lumikha si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumulat siya o nagpasulat siya ng bagay. No? Na kung saan sabi nga natin merong nilikha si Allah subhanahu wa ta'ala na 4 na gamit ang kanyang kamay. At ang maliban sa kanyang nilikha ay ginawa ng pag-uutos sa pagsasabi ni Allah sa aya, faqala lahu kun fayakun, maging at taging. Ang 4 na bagay na ito, binanggit natin, una ang Jannah, ang Arsh, ang Qalam, at si Adam alayhisalam. At ayon kay Sheikh Ad-Darami rahimahullah, walang ibang nilalang si Allah na may buhay na gamit ang kanyang kamay maliban kay Adam alayhisalam. Ang anghel, qala lahu kun fayakun. Ang jinn, qala lahu kun fayakun. Ang mga hayop, ang bakterya, no, ang insekto at iba pa, ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala la fil aya, qala lahu kun fayakun. Pero si Adam alayhis salam ay nilikha ni Allah sa pamagitan ng kanyang kamay. At ayon nga kay Sheikh Ad-Darami, ito yung bagay na pagpapakita kung gaano ka-espesyal si Adam at ang kanyang lahi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito may masail sa pag-aaral nyo ng paniniwala sa mga propeta at sugo, kung ano ba daw ang mas matimbang kay Allah, kung ang anghel, al-malaikatul muqarrabun, o ang mga tao. At ito ay sinagot sa atin ni Sheikh Omar Al-Asghar at ni Imam Al-Albani rahimahullah na mas malapit kay Allah ang mga propeta, matutuwid at martir, at ito'y pagpapatunay ng likhain si Adam na gamit ang kanyang kamay. Wallahu ta'ala a'lam. At dito sinabi natin na bago pa lumikha si Allah subhanahu wa ta'ala, ayon kay Kaab, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumulat, no? Sabi pa ng pahayag na ito na si Allah subhanahu wa ta'ala hindi gumamit ng anumang panulat. Ibig sabihin yung kalam, hindi niya inutusan, bagos ito ay
isinulat ni Allah subhanahu wa ta'ala na gamit yung kanyang daliri, ayon sa hadith na ito, no? Na kung saan dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ana Allah, la ilaha illa anna, sabaqatu rahmati ghadabi. Na dito, sinulat daw ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasabi niya at pagdedeklara niya sa kanyang sarili na siya si Allah, walang Diyos maliban anya sa kanya. Na kung saan napapangyababawan ng kanyang awa ang kanyang galit. No? Ito yung bagay na unang hinasulat ni Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man siya lumikha o magsimula lumikha. Next slide po, Ustad. Yan, pakibasa po, Ustad. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق خلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. Naam. Dito, binanggit din ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu na kanyang narinig na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lama khalaqal khalq, no? Na nang lalangin daw ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sangkalikaan, ay pinasulat niya sa panulat, no? Na ito ay nasa taas ng kanyang trono. Ang kanyang awa ay natatalo ng kanyang galit. Sabihin, mas nangingibabaw ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang puot. At ito ay busyra. Ito ay magandang balita o pagbabalita sa atin. Na ayon nga sa paliwanag ng ibang mga mufassirun, ito ay bagay na pagbabalita sa atin na sino man sa ating na nagkamali, nadapa, no, ay huwag tayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Dahil ang kanyang awa ay nangingibabaw o mas nangingibabaw sa kanyang puot o galit. Next slide po, Stat. Yan. At sinabi din natin na ayon pa sa ibang mga scholar na yung pagiging nasa ibabaw ng awa ni Allah, no, na masigit sa kanyang puot, sabi pa nila na ito ay nararamdaman natin, no, Muslim di Muslim, nararamdaman natin ito dito sa mundong ibabaw. Ganun din, ito ay ating mararamdaman biidhnillahi ta'ala at nararamdaman na ng mga nauna pa sa atin, no, tulad nila Sister Fatima Jen at ang ating kapatid na isang malapit sa atin, no, si Akh Yusuf rahimahullah, ay nararamdaman na nila yung awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y tumungtong na sila sa unang bahagi ng huling araw. At isa sa binigay ng ating mga mufassirun ni Imam As-Sa'di rahimahullah, ang isa sa mga awa ni Allah na siyang ating nararamdaman dito sa mundong ibabaw ay ang araw at gabi. O, kaya yung umaga at gabi. Pakibasa po, Ustad. قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Yeah, sinabi niya lang ang katastasan, at ginawa namin ang gabi bilang damit o takip. At ginawa namin ang araw para sa inyong kabuhayan. Ito ay makita natin sa Kabanata An-Naba, no? Aya 11, na kung saan dito ay nagpapakita sa atin ang dalawang bagay na hindi magkapareho. Ito yung binanggit din sa atin ni Imam As-Sa'di, na ang umaga, ang dilim ay hindi nagpapahiwatig sa atin na ito hindi kapareho. Tulad na halimbawa ng malinis damit at maraming damit na ito hindi natin pinagsasama. Na dito tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi at araw ay hindi magkatulad. At merong dahilan o malaking hikma dito kung bakit hinirang o ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi at araw. Next slide po, Stan. Yan, sabi ng mga mufassirun na faja'allallahu al-layl bil-nawm, no? Nilikha daw ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi bilang takip o taklob o saklob sa kapaligiran para ito ay maging panahon o oras ng ating pagtulog o pagpapahinga. Na kung saan ayon pa kay Imam As-Sa'di rahimahullah, ito ay pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala para tayo tumigil sa ating gawain o pagkilos. Na ito ay tanda na dapat tayo ay magpahinga, no? Subhanallah, pero hindi, it doesn't mean na hindi tayo pinapayagan na magpuyat. Meron tatlong kadahilanan sa Sharia na tayo ay pwedeng magpuyat. Una, yung pagsisilbi sa magulang, pag-aaral, at pagsisilbi sa ating bisita. Ngunit kung wala, na maliban dito, maliban lang kung ikaw ay nagtatrabaho sa 911 o anumang emergency, no? Na ikaw ay pinapayagan ng Sharia na magpuyat, ibig sabihin tayo ay tumatalikod sa bagay na
normal o ginawang likhang sabi natin na normal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang gabi ay dapat sa pagtulog, no? Dahil ayon sa ating mufassirun na kung ang isang tao ay walang mabigat na kadahilanan, no, at hindi gagamitin ang gabi sa kapahingahan, ito ay merong malaking kapinsalaan sa ating pangangatawan dahil ito ay nilalang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para tanda na tayo'y tumigil, magpahinga, para tayo ay matulog. Next slide, Posta. Sinabi pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagkakabasa ng ating buting ustad, hafidahullah, no? Sakada na sabi niya, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dito ayon kay Imam Sa'di rahimahullah, yaqulu Subhanahu wa Ta'ala, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ لَكُمْ دَيْئًا لِتَشْتُرُوا أو تَسْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kung saan sabi ni Imam Sa'di rahimahullah na ginawa, pinangyari ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang umaga ay maging liwanag na tanda ng kanyang awa sa atin. Bakit? Para tayo'y gumalaw. Imagine niyo, subhanallah, gabi, madilim kasi ito ay tanda ng pagtigil at pagtulog. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbigay ng tanglaw sa umaga, araw. No? Araw. Para lumiwanag yung paligid, subhanallah, walang tatalong uri ng ilaw sa araw. No? Bakit daw ito pinagkaloob o pinangyari ni Allah na maging maliwanag ang paligid sa araw para tayo ay maghalughog, maghanap sa kapaligiran ng ating ikabubuhay, no? Para magawa natin yung mga gawain natin na makamundo. Ganon din sa kapakanan na kung saan ito ay gagamitin natin na pambili, no? Pambili ng ating lugar sa kabila, Darul Akhirah. La tansa nasibaka minad dunya. Sabi nga ni Allah Subhanahu, huwag nating kalilimutan yung ating bagay dito sa mundo. Ano yung mga bagay na yon? Panaliwanag sa atin to ng mga scholar, halimbawa yung pagkakaroon ng anak, pagkakaroon ng pamilya, pagkakaroon ng asawa, no? Yung pagkain, pag-inom, ito yung mga bagay na kung saan binigay na bahagi sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang babala sa atin, wag natin angkinin ang mundo. Kaya ang araw, ito ay gagamitin natin para tayo ay kumuha ng halal na ating kikitain, na ating ibibili o sabi na ihahatag natin sa pagkainan ng ating pamilya para kanilang kainin. Inshallah, at ganoon din ito ay bagay na gagamitin natin para tayo makabili ng ating lugar sa kabila. No? Alam mo tinutukoy dito, sabi natin yung siyam, yung zakah, sala, wa fi akhirih, o yung pagiging mabuti sa ating kapwa, magulang, at iba pa. Next slide po, Stan. Ayan. At isa pa sa binanggit ng ating butihing Sheikh Al-Badr, hafidahullah, na binanggit din ng mga scholar anya na kabahagi ng rahma ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundong ibabaw, ayon daw sa kanila, na tayo ay kinaawaan ni Allah at patuloy tayong kinakaawaan. Subhanallah, no? Dahil ayon nga sa kanya na kung hindi dahil sa awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino ba sa atin ngayon yung nagkasala kanina, no? O nagkasala kahapon, kagabi, o sabi natin gabol bago pa yung isang oras, na tinamaan kayo ng bulalakaw, o kaya tinamaan kayo ng kidlat, o kaya sabihin natin, nilamon kayo ng lupa o nadaganan kayo ng building. Wala. No? Kaya ayon sa ating butihing Sheikh na isa sa tanda na tayo kinaawaan ni Allah na bahagi ng kanyang rahma dito sa mundong ibabaw, na tayo ay patuloy at patuloy na nabubuhay kahit ang isa man sa atin ay nakagagawa ng pagkakamali at kasalanan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay pursa ayon sa ating butihing Sheikh, no? Ito ay pagkakataon sa atin na pinagkaloob ni Allah ng tanda ng kanyang awa para tayo magbalik loob, magsisi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kasalanan na ating ginawa. Sabi nga ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang kapatawaran ni Allah ay bukas sa umaga sa sino mang nagkasala sa gabi. At ang kapatawaran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay bukas naman sa gabi sa sino mang nagkasala o gumawa ng kasalanan o pagkakasala sa umaga. Next slide po, Ustad. Ganun din sinabi ng ating butihing Sheikh Al-Badr, hafidahullah, na isa rin sa mga binanggit ng scholars ng Islam na kabahagi ng awa ni Allah dito sa mundong ibabaw, na anya pinadali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa atin ang ating mga gawaing pagsamba. Wallah, no? Itong bagay na ating matutunan lalo sa umma o nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad na lamang po ng obligadong pagdarasal, tulad ng nakita nyo sa larawan, no? Subhanallah. Kung inyong matututunan, lalo sa sira, alam natin na ang mga Hudyo, ang kaum ni Musa alaihi salam, sila ay pinag-utusan ng 50 pagdarasal.
no? Pero ito ay ginawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa paghingi, no? Pangungulit ni Musa alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bumalik ka sa iyong Panginoon hanggat ito ay takaffafa fi khamsa salawat, hanggat ito ay pinakonte hanggang sa maging 5 pagdarasal. Na ang pagdarasal anya ayon sa ating potensya na ito'y ginawang madali sa atin, sa umma, lalo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, pakibasa ko, Ustad. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن السالته فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. Yan, no? Si Amran, sabi natin, si Amran bin Hussein, alugdanawa siya ni Allah, siya ay nagtungo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, wakanat bi bawazir, no? Kasi noon daw meron siyang almoranas, no? Bi bawazir, meron siyang almoranas. Kung saan hindi siya makapagdasal ng nakatayo ng matagal, no? Subhanallah. Kasi na umihina yung kanyang pampigil, ng kanyang dumi. So sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang tanda ng awa ni Allah sa umma na ito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan, no? Sabi niya kay Imran, kung hindi mo kayang magdasal na nakatayo, di nakaupo. Kung hindi pa rin kaya na nakaupo, ala jam, habang nakahiga ka. Ito ay bagay o tanda na kung saan sa salaysay na ito, no, na nagbigay sa atin ng permiso ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa sino mang walang kakayahan na magdasal na tayo nakatayo, magdasal tayo nakaupo. Wala pa rin ay tayo nakahiga. Natanda ito ng awa o kinaawaan tayo ni Allah, lalo na ang umma na ito, ang ummatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po, Ustad. Ganon din sa pag-aayuno, ay sa ating potential, no? Sa pag-aayuno natin sa Ramadan. Ito rin ay bilang tanda ng awa o tayo kinawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakibasa po, Ustad. قوله تعالى فمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Sabi ni Allah ang katasasan, zaklaw khera, nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man anya sa ating ang makasaksi, paman shahida minkum, ay shahr palyasum, no? Sino man daw sa ating makasaksi ng buwan na ito, sabihin yung Ramadan, o yung buwan o yung moon ng Ramadan, ay mag-ayuno tayo. At sino man sa atin ang may sakit, ito yung taysir, no? Pagpapadali bilang tanda ng awa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo may sakit, o kaya naglalakbay, may kahirapan sa atin ang pag-aayuno, ay inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y tumigil, panandalian sa ating ayuno, at bilangin ang araw, paiddatin ayyamal ukhar. No? Bilangin natin yung araw na maiwan. Ito ay bagay o tanda sa bersikulong ito na pinapaunawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na sino man sa atin na naglalakbay o kaya sino man sa atin na nagkasakit sa panahon na tayo nag-aayuno at may kahirapan sa atin ang pag-aayuno, ay maaari tayong magputol ng ating pag-aayuno at ipagpatuloy ang pag-aayuno pagkatapos natin gumaling o pagkatapos tayong magtapos sa ating paglalakbay. Na muli, ito ay tanda ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa ating gawaing pagsamba. Next slide po, Ustad. Ganon din sinabi natin yung gawaing Hajj, no? Na ating ginagawa taon-taon, no? Para sa may kakayahan. Basa po, Ustad. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Na, sinabi niya lang katasasan, barakallahu fiik. Sabi ni Allah, walillahi ala nas al-hajj al-bayt man istata', na obligasyon natin kay Allah ang tayo ay magsagawa ng peregrino o hajj sa tahanang banal, no? Sa sino mang mayroong kakayahan, ito ay bagay na kondisyon, no? Ito muli ay taysir, pagpapadali na pinapakita ng reliyong Islam sa nasyon na ito ni Propeta Muhammad SAW, na pinadali ni Allah subhanahu wa ta'ala ang utos na ito. Oo, ito'y obligado, ngunit ito'y may pasubali sa sino mang walang kakayahan. Kaya ito ay isang masail o tanong ng mga tao sa mga ulama.
Paano daw yung mga taong kinamatayan at hindi nakapag-hajj? So malinaw ang sagot ng aya, no? Na manastata wa alayhi sabila, no? Na ito ay para sa sino mang may kakayahan para sa daan ni Allah. Sabi ito ay gagawin para kala ikhlas ang pag-hajj na ito sa sino mang may kakayahan. Kaya kung yung taong walang kakayahan at siya ay namatay, hindi siya tinatanaw na bilang may utang sa obligasyong ito. Siya ay inaiaangat sa kanya ang ruksa o yung lisensya ng pagiging obligado ng gawain ito. Ngunit kakaiba, tulad nga ng sinabi ng ating butihin Sheikh, hafidahullah, yung bagay na kung saan halimbawa yung tao, meron siyang kakayahan na mag-ipon, ngunit ang ginagawa taon-taon, nagpapalit ng iPhone, kada mayroong bagong iPhone na modelo, magpapalit siya, alam natin ang presyo nito, kung sa loob ng 5 taon nag-ipon ka, di meron ka ng pang-hajj. Sa bagay nito, ikaw ay tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba to, hal bil hal. Next slide po, Ustaz. Nga. Sa iba pang napakaliwanag, ang isa pa sa kahigitan ng rahma, no? So, unawaan natin yung gawain pagsaba. Anyhow, hindi nabanggit ng butihin Sheikh dito yung tungkol sa zakah. So, babanggitin natin din na Sheikh Adnan, no? Yung zakah, di ba? Alam natin yung zakah, ito ay kailangan umikot ng 1 taon, tapos kailangan mong magsaka ng 2.5 kung ito ay naabot. No, halimbawa sabihin natin yung 85 grams of gold. Wala ka naman ganun na itabi, so wala kang kakayahan na magbigay ng zaka o magbayad ng zaka, kaya ikaw ay hindi pananagutin sa bagay na ito. Ito ay bagay na hindi nabanggit dong ating butihin Sheikh. Dinagdag lang natin. Sumunod, sabi natin, ang isa pa sa bagay na binanggit ng mga mufassirun, nagpapaliwanag ng Islam, isa pa yung kahigitan sa ngalan ng Ar-Rahman o yung Rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Basa po, Ustaz. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabba asma'ikum ila Allahi Abdullahi wa Abdurrahman. Na, no? Ito yung bagay na pagtuturo sa atin, no? Ayon kay Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalugdan naman siya ni Allah, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Katunayan, inna Allaha ahabba asma'ikum. Mahal-mahal daw kay Allah. O mahal daw kay Allah yung pangalan o mga pangalan nyo na Abdullah at Abdurrahman. Kaya nakakagulat yung mga tao ngayon, di ba? Subhanallah. Pinapangalan yung anak kung ano-ano o kani-kaninong artista, Korean movie, no? Ewan ko saan kinuha yung pangalan na yun, na wala namang bagay o kaparaanan na ito'y maglalapit sa kanila kay Allah. Nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kamahal-mahal sa ngalan mula sa inyo ay ang Abdullah wa Abdurrahman. Kaya tingnan natin, no, sino ba dito yung merong mga anak na nagpangalan ng Abdullah wa Abdurrahman, no? Subhanallah. Naalala ko pa, Ustad, yung imam sa na-meet doon sa summit ng isa sa ating chef, no? Subhanallah. Ang pangalan niya ay si Muhammad Asher, no? Subhanallah. Ito si Muhammad Asher, isa siyang imam somewhere in Africa at umatin siya ng Muslim League Summit. At tinanong siya ng ating Sheikh, sabi niya, bakit ang pangalan mo ay Muhammad Asher? Mahuwal Asher. Ano daw yung kahulugan ng Asher? Kasi sabi niya, ika-10 akong anak, no? Subhanallah. Ika-10 akong anak ng tatay ko. Sabi niya, lahat ng lalaki ay pinangalan niya ng Muhammad. Subhanallah, no? Muhammad Wahid, Muhammad Tani, Muhammad Talit, Muhammad Rabi, Muhammad Khamis, Muhammad Sita. Siya, Muhammad Asher. Siya yung ika-10 na pangalan na Muhammad sa mga anak niya. Kaya para daw mapadali yung ama niya, pag tinawag ng Muhammad, syempre lahat pupunta, 10 na lalaki. Kaya binigyan niya ng kataga na sabi na Muhammad Asher. Pag sabi Muhammad Asher, alam na. Ito yung mga pangalan na subhanallah, nung sabi nga natin, tanda dahil daw ayon kay Muhammad Asher na kamahal-mahal sa kanyang ama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pinangalan niya doon sa mga anak niya, no? Tayo kaya, no? Tanawin natin, ngayong Muslim na tayo, no? Tayo ba pumili ng pangalan sa ating mga anak na kamahal-mahal kay Allah? Kayo ang mas nakakaalam. Next slide po, Ustad. Now, sinabi pa ng mufassirun, no? Sabi natin butihin Sheikh na isa pa sa kahigitan ng ngalang Ar-Rahman, no? Alam natin na isa sa mga kabanata sa Quran, no? Walang ibang, sabi natin, ibang pangalan ni Allah na mayroong kabanata na ganito, na kung saan ipinangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isa sa mga kabanata sa Quran
ang kanyang pangalan, no? Hadhihi suratul karima jalilatun iftata bi isma ar-Rahman, no? Kabanatang ito na marangal na kung saan si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbukas, no? Nagbukas. At actually ang pangalan nga nito, ang titulo nito ay mula din sa pangalan na ito. At siya ay nagbukas sa bersikulong ito, no? O kabanatang ito sa bersikulo na pagsambit na Ar-Rahman. Pakibasa ko, Ustad. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم علمه البيان. Naam, jazakallahu khaira. Sinabi niya lang katasasan sa sura na ito, no? Subhanallah. Sabi natin, ang kabanata nakapangalan sa Ar-Rahman. Ang panimula niya, Ar-Rahman pa rin. No? Kaya sabi niya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, allamal Quran. Subhanallah. Si Ar-Rahman, siya ang nagturo ng Quran, kanino kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Ang lumalang ng mga tao at tinuro niya sa kanya ang mga kapaliwanagan nito, no? Isa sa mga kahigitan ng Ar-Rahman. Na kung saan isa sa pangalan ng kabanata ng Quran ay Ar-Rahman. Mashallah, tabarakallah. Next slide po, Ustad. Ngayon, sa mundong ibabaw, nabanggit natin yung mga awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na panadadama natin sa ating panahon. At sabi nga ng ating butihing Imam As-Sa'di na mararamdaman natin ang awa ni Allah dito sa mundo at ganun din sa kabila. Sa kabilang buhay naman, binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakibasa po, Ustad. Unang halimbawa. قال الله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Mahalala. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung pagtutukoy, no? Na bahagi ng kanyang awa, no? Hindi pa natin tinutukoy yung rahim dito. Sabi yung isa sa mga kabahagi ng awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa tafsir ng aya na ito, na ayon kay Imam As-Sa'di rahimahullah, no? Na sinuman niya ang palitan o alisin, no? Naway bilang tayo na Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Sa mga kanyang aalisin. Sabi doon na sino man ang palitan o alisin sa kanya sa araw na iyon ay tunay ngang kinaawaan at ito ay malinaw na tagumpay. Kabanata Al-An'am, no? At sinasabi ng mufassirun dito ayon kay Imam Sa'di na binalita sa atin ni Allah na sino man ang alisin sa kanya, yung parusa, no? Sabihin natin, ito yung mga tao na nagkasala dahil sa kanilang kahinaan at sila ay natisod, nadapa, ngunit sila ay umasa sa habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya pagdating sa araw ng paghukom, tandaan na siya ay kinawaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, aalisin niya doon sa kanyang kaparusahan, no? Lalabas siya doon sa apoy ng impyerno. Sabi ng ating butihing imam, rahimahullah ta'ala, na hindi yung pagkakaroon ng kayamanan natin sa mundo ang tanda ng ating tagumpay, hindi yung pagkakaroon ng posisyon at kapangyarihan sa mundo ang tanda ng ating tagumpay, hindi yung pagkakaroon natin ng mga nagsitipos na mga profesional ng ating anak, lawyer, engineer, etc. at tagumpay ayon kay Imam Sa'di rahimahullah. At ang ba yung kaawaan ka ni Allah sa araw ng paghuhukom. Kaya naway ibilang tayo ni Allah sa kanyang kakaawaan at alisin doon sa ating kaparusahan sa kabila. Allahumma amin. Next slide po, Ustad. Kaya bilang paglilinaw sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano ba yung gantimpala na resulta ng kanyang awa sa atin? Pakibasa po, Ustad, yung binanggit sa aya. كما قال ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung banggit doon na ikiaalisin, no? Pagkatapos kang patawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang awa, no? Lalabasin yung isa sa atin sa apoy doon. Tapos papapasukin siya saan? Sa paraiso. Kung saan doon makikita yung mukha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito, anya, pakadfas. Ito yung tunay na tagumpay, no? Hindi yung pagkakaroon natin kung anumang posisyon, no? O nagkamal ka man ng malaking salapi nang dahil sa flood control project, wayad billah, no? Sinabi natin ang tunay na tagumpay ay papasukin ka ni Allah sa paraiso, no? At ayon nga sa mga butihing Sheikh rahimahumullah na ang pagkalugi dito sa dunya o yung muflis dito sa dunya,
kung ikaw ay mawasak dito, na inakala mo na ikaw ay nagtipon o nagkamal ng karangalan at papuri dito sa mundo, pero pagdating sa kabila, ikaw pala ay hahamakin ni Allah subhanahu wa ta'ala, thumma radadnahu asfala safilin, at ilalaglag ka doon sa parusa sa apoy ng impyerno. Wa'iyadu billah. Next slide po, Ustad. Sabi pa natin buti yung Sheikh, فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ تِلْكَ الرَّحْمَةِ إِلَّا مَا عِنْدَهُ. No? Pagkatapos daw kasi natutunan natin, binanggit natin, na si Allah subhanahu wa ta'ala kataba ala nafsi rahma, na siya nagpasulat ng awa, at ang awa na ito, sinabi natin, 100 yung awa. Ibinigay niya dito sa kalupaan o sa kanyang sangkalikaan ang awa, yung isang awa, at pinanatili niya yung 99 sa kanya. At yung isang awa na yon ay sapat na at pinaghahati-hatian, pinagsasaluhan ng bawat isa, ng anghel, ng engkanto, ng tao, hayop, sabi natin maging mikrobyo, lahat ng ito ay nakikinabang sa isang awa na ito. At sabi na pagdating ng araw na iyon, araw ng paghuhukom, titipunin ni Allah yung awa na 99, kukunin niya yung isa na nilagay niya rito sa mundo, at isasama niya doon sa kanyang awa na 99. No? Pakibasa po, Ustad. عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ الله من الخلق كتب كتابا إن رحمتي سبقت غضبي. Yan. Muli, binanggit dito sa hadith na to, ito naman ay mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pagkatapos ay niya likhain ni Allah ang kanyang mga nilikha, sila ay nagpasulat ng kanyang awa, na kung saan ang kanyang awa ay mas higit o napapangibabawan ang kanyang galit. At dito sabi natin, kitaban min al-taht al-arsh fihi, inna rahmati sabaqat al-qadwi wa anna arhamar rahimin. Wa qala fayakhruj min an-nar matal al-jannah. No, ito'y mahabang hadith, no? Ito ay sa hadith sa Qudsi. Sa paksain to ng Jannah wan nar, no, sa Arkanul Iman o Sitta, o sa pag-aaral nyo ng 6 article of faith. Na kung saan si Ikrima, may ulat na nagsabi, ito'y narinig niya sa Rasulullah SAW, pagkatapos daw magtakda ni Allah, sino yung papasok? Pasok na sa Jannah, na yung, ito'y matagpuan natin sa Suratul Zumar. Idha futihat abwabuha, faqala lahum khazanatuha, fatquluha, subhanallah, itong aya na ito. No? Na kung saan sabi natin, nakapasok na yung nakapasok, nahulog na yung nahulog dun sa baba. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na tunay na ang aking awa ay mas nangingibabaw mula sa aking galit. At sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na iyon, ako yung mahabagin ang maawain. Pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel na ilabas yung mga nasa impyerno, katulad ng bilang ng mga tao sa paraiso. Well, bilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaawaan at patatawarin. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. Putihing Ustad. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبر والمتكبر وقالت الجنة في دعاء فالناس ومساكنهم. Subhanallah, no? Ito yung isa sa mga hadith na ikinuwento na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ashab, sa kanyang mga kapanalig, no? Ayon kay Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, na naibahagi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon sa hadith na ito, no? Nagtatalo daw yung paraiso at impyerno, no? Sila'y umaangal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasabi daw ng impyerno na bakit ang laman o mananahan sa impyerno ay silang mga matataas at mayayabang. Sinabi naman doon ng paraiso, ako naman ay ang mga mahihina at mahihirap. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagwika si Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannah wan nar, at sinabi niya, tunay na ikaw paraiso, ikaw ay tanda ng aking awa, kinaawaan ko ang sino mang aking nais at siyang mananahan sa iyo. At ikaw naman impyerno ay aking parusa at parusahan ko sila sa pamamagitan mo. Pupunuin ko kayo lahat. Ibig sabihin, paraiso nar, paraiso impyerno na katulad nila. Sabihin, kung mahirap ka at mahina,
Pupunuin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Jannah ng mahihina at mahirap. O ikaw naman, wa iyadu billah, ay isang mayabang at hambog, pupunuin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Jahannam ng katulad mo. Kaya sa laysay na ito, pinaburan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga duafa, ang mga mahihina, at ang mga masakin, mahihirap, at ang mga gumagawa ng pagsunod kay Allah at mga umiiwas sa paggawa ng kasalanan. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Dito, sabi ng ating potensya, Imam Sa'di rahimahullah, tarhib karnahu birrahmanur rahim. No? Sabi na kung saan dito ay tanda, nagpapakita sa atin na ang Ar-Rahman, Ar-Rahim, ay nagpapakita sa atin na dapat tayong lumapit kay Allah subhanahu wa ta'ala na gamit yung ating mabuting gawain at pagsunod. Ginanggit pa ng ating potential, Sheikh Al-Badr. May mga tao kasi o kamusliman sa atin na kapag siya ay nagkasala, halimbawa, no, siya ay lalong inilalayo ni Iblis sa siratal mustaqim. Yung bagay na yon na kanyang pagkakatisod, pagkakadapa, bagay yun na ginagamit para buyuin siya ni Iblis na lumayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayon sa ating butihing Imam Sa'di rahimahullah, natandaan natin ang Ar-Rahman, Ar-Rahim ay bagay na dapat maglalapit sa atin lalo kay Allah. Dahil kung sino man sa atin ang nadapa at nagkamali at natisod, dapat nating tandaan na si Allah ay Ar-Rahman, Ar-Rahim, na kung saan mayroong puwang parati sa atin hanggang tayo humihinga, no? Na tayo humingi, magbalik loob kay Allah, magtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at walang duda kung tayo ay seryoso sa gawain ito at gagawin ito sa kaparaanan ng Islam, tayo ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Yan, yung masailo, tanong, issue, sabi natin na pinanatili ni Allah subhanahu wa ta'ala yung 99 na awa sa kanyang sarili. No, sabi doon, pagdating ng Yawmul Qiyamah, kukunin niya yung isang awa na nilagay niya dito sa dunya, babawiin niya, isasama niya doon sa kanyang 99. Ang tanong, saan niya o kanino niya ipagkakaloob ang awa na ito? No? Wan Abdullah bin Amro, annahu kana yaqul, inna lillahi mi'atir rahmah, fa'ahbatat rahmatu illa ahad dunya. Sabi ni Abdullah bin Amro na siya ay madalas na nagsasabi sa mga tao, sabay siya tinatanong, na si Allah daw ay merong 100 awa. At pinababa ni Allah yung isang awa mula doon sa 100 dito sa dunya, no? Na kung saan pinagsasaluhan ng mga tao, engkanto, hayop, insekto, no? Subhanallah. Na kung saan, sabi natin, maging ang mga hayop sa himpapawid, mga balyena sa dagat at iba pang hayop, mga ahas, mga mabangis, ay nakikibahagi o may bahagi sa awa na ito. Ngunit sabi natin, itinago ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang 99 na awa hanggang sa pagsapit ng araw ng muling pagkabuhay. Muling babawiin ni Allah yung isang awa na yun na dinala niya o pinadala niya dito sa mundo at ililipat to kasama nung 99 na nasa kanya. At saan ilalagay ito? No? Ayon kay Abdullah bin Amro, na ito ay ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat puso ng mga taong maninirahan sa paraiso. Allahumma ja'alna minhum, no? Naway ibilang tayo ni Allah sa mga taong maninirahan doon. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. Ar-Rahim ismu yudal ala fa'al la'an nahu fa'il bi ma'ani fa'il fahuwa dal ala fa'al. Naam. So sabi natin, no, yung Ar-Rahim, para madali nyo maunawaan, kasi tinatawag natin na yung actor at saka yung action, no? Actor at action, o kaya yung tao at yung kanyang kilos, para madali nyo maunawaan, no? So sinabi ng tafsir na ito, no, sa Asmaul Husna, na umano ayon sa kanyang pagpapaliwanag na ang Rahman ay tumutukol kay Allah at ang Rahim ito daw yung kilos o resulta ng rahma. Ibig sabihin, halimbawa, sabihin natin na si Fulan ay galit na galit. Si Fulan, siya yung doer of the action. Yung action, yung galit na galit. So nakuha nyo, ang Rahman daw, siya daw yung actor, no? At yung Rahim, ito daw yung action. So wag kayo malito, no? Yun ang isa sa mga paliwanag nila patungkol dito. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sa Rahman, siya si Allah. Yung ngayon binanggit natin na binanggit ni Imam Al-Qurtubi
rahimahullahu wa ta'ala. Next slide po, sir. Yeah. Sinabi natin na mahuwal faraq bayna ar-Rahman war-Rahim. No? Sabi natin ano daw yung kaibahan ng Ar-Rahman Ar-Rahim. O saan ba pinaghugutan ito? Saan ba kinuha ito? No? Pakibasa po, Ustad. Ar-Rahman war-Rahim. Isman min asma'illahi ta'ala yudlan ala itisab Allahu ta'ala bil Rahman. Naam. So sinabi dito, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alam natin na ito ay isman min al-asma'illahi ta'ala, na ito'y dalawang mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala mula doon sa kanyang Asma'ul Husna. At inilarawan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na bilang tanda ng kanyang awa. Nasabi nga, wakala Sheikh Al-Utaymi rahimahullahu ta'ala, Ar-Rahman wa huwa dur-rahma wasi'. No? Na ayon ang Sheikh Al-Utaymi, na kanyang pananaw din, na ito yung parang actor and action, no? Paliwanag ni Sheikh Saleh Utaymi dito para hindi kayo mahirapan. Sabi natin na ang Ar-Rahman, ito daw si Allah, at ang Rahim daw ay ang yung kilos o resulta ng kanyang rahma, no? Pareho sila ng pananaw dito na kasi yung guru niya si Imam As-Saadi. So estudyante niya si Sheikh Saleh Al-Utaymi. So ito yung pananaw na nakuha niya, no? Actor at action. Okay, para wag kayong malito patungkol dito. At sabi pa Al-Utaymi rahimahullah, Ar-Rahim, no, yung Rahim daw ay katawagan na tumutukoy dun nga sa kilos ng Rahman, no? Kasi ito ay fa'il. Next slide po, Ustad. Sinabi pa ng mga scholar na ang Rahim ay nagmula sa salitang Raham, no? Inshallah, ito isa sa mga pinakapusod ng ating paksain, no? Pakibasa po, Ustad. Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ayan, sinabi niya lang, katas-tasa o kayong mga tao, tinatawagan ng tao rito, ng Muslim di Muslim. Kanya katakutan natin ang ating Panginoon, si Allah, na siyang lumalang sa atin mula sa isang tao na si Adan. At mula sa kanya ay nilalang niya ang asawa nito na si Eva o si Hawa. At mula sa kanila ay pinasulpot ni Allah, pinalabas ni Allah ang maraming lipon ng kalalakihan at lipon ng mga kababaihan at katakutan si Allah. Ito'y pasubali sa atin, o banta sa atin ni Allah. At katakutan si Allah na siyang magtatanong sa atin patungkol sa ugnayan ng sinapupunan. Dahil katunayan na si Allah ay parati ang nakamasid sa atin o nakasubaybay. Ito'y Kabanata An-Nisa. Next slide po, Ustad. Na binanggit, sabi natin na ito ang isa sa pinagkunan o pinagmulan ng word na Rahim, no? Yung Raham, Raham. Ito ay tumutukoy sa sinapupunan. Sino ang meron nito? Kababaihan lang, kayo lang. Kaya kami ni Ustad Adnan, excuse kami rito, no? Kayo ang bida dito sa paksain na ito, ang Raham, no? Dito sabi natin ay ang kahulugan ng ayan na ating binasa, wattaqullah, no? At katakutan daw si Allah sa pamamagitan ng paggawa ng gawaing pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. As sinabi ni Mujahid at Hasan al-Basri, rahimahullah, isa sa mga ating tabiin, at nang banggitin daw ni Allah subhanahu wa ta'ala, tasaaluna bihi wal arham, na si Allah ang magtatanong sa ating patungkol dito, na ang kahulugan, tatanungin tayo ni Allah kung paano tayo naging, kung paano sila naging sa kanilang sinapupunan. Anong tinatukoy dito? Sabi natin yung sinapupunan, ito yung bahay imbakang bata, na kung saan dito tinarak ng ating ama ang kanyang similya, na ito na kung saan dito pinangyari ni Allah na mabuo kayo, tayo, sila, at tayo tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala, paano kayo naging doon sa bahay bata na yon na inyong pinagluwalan, na pinaglabasan, na inyong pinanggalingan. Okay? Next slide po, Ustad. As sinabi pa, wakala dahak, wattaqullaha alladhi bihi tasaaluna bihi wal arham. Yung ayon na binanggit na yon, na ayon kay Ad-Dahhak rahimahullah, sa mga tabiin din na ayon sa kanya, nang sabihin daw ni Allah subhanahu wa ta'ala at katakutan
si Allah patungkol sa sinapupunan. Saan tayo lumuwal, saan tayo lumabas, no? Sabi natin kayo ang bida rito. Na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtakdaan niya ayon kay Ad-Dahhak rahimahullah, isa sa mga tabi'in, isa sa mga mufassir ng Quran. Ayon sa kanya na si Allah subhanahu wa ta'ala, nang sabihin to na tayo tatanungin dito, ito'y kontrataan niya, kontrata to ni Allah sa mga tao. Kontrata ni Allah to sa mga tao at nangako siya patungkol dito. At siya'y nagbanta ayon kay Ad-Dahhak. Katakutan si Allah patungkol sa sinapupunan, no? Tinako tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patungkol saan? Doon sa sinapupunan. Na kung saan, sino man anya ay huwag magputol ng kanyang ugnayan dito. Bagkos ang habilin sa atin ni Allah, yusleh, no? Ayusin, paghusayan, no? Ang ating ugnayan sa koneksyon doon o dito, ang tinutukoy doon, ang sinapupunan na meron kayo, wala kami ni Ustad Adnan. Next slide po, Ustad. At ayon kay Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qurun al-amr, no? Na kung saan na bilbiri al-arham. Na ayon nga kay Imam As-Sa'di rahimahullah, inugnay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang utos. Imagine niyo, no? Pagkatakot kay Allah, tapos yung sinapupunan, no? O yung womb, o yung matres ng nanay, no? Ginawa, nilink ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito ayon kay Imam As-Sa'di. Na anya, itong bagay na ito, pagkatakot kay Allah, yung matres, sinapupunan, sabi ni Allah, matakot kayo. At pagkatapos maging mabuti kayo doon. Sino ba tinutukoy dito? Sino ba ang merong sinapupunan? Ang mga ina. Ayon kay Imam Sa'di, ito'y tumutukoy sa pagiging mabuti nyo, no? Pagtuloy ng inyong mabuting relasyon sa, sabi natin, puwerta o kaya sinapupunan na nilabasan nyo. Walang tinutukoy dito kundi ang inyong magulang, lalo na ang inyong anak. Ito ay upang bigyan diin ang karapatan nito, no? Datunay naman. Marami sa atin, wag na kayong umiwas, no? Subhanallah. Kung harap kayo sa salamin, turo niyo yung daliri niyo sa sarili niyong pagmumuka, no? Ako, hindi sila. Hindi siya, ikaw, ako, no? Subhanallah. Imagine niyo, marami sa atin, bakit ito binanggit ayon kay Imam Sa'di? Dahil marami sa ating mga anak, lahat naman tayo naging anak, no? Wala naman sa ating ditong mala Adam alayhi salam, na walang nanay, walang tatay. Lahat tayo pinanganak. Lahat tayo, anya, bakit ito sinabi ni Imam Sa'di? Pagkatakot, sinapupunan. Pagkatakot, yung pinagluwalan. Bakit ginawang kontrata ni Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil anya, ayon sa kanya, maraming mga tao, lalo sa ating kapanahonan, subhanallah, no? Meron pa tayong napanood sa balita, di ba? Nagpapabili ng cellphone, hindi nabili yung cellphone, pinatay yung nanay. Subhanallah, dahil ang gusto, iPhone, a'udhu billah. Okay? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa'aluna bihi wal arhama inna Allah kana alaykum rakiba. No, na tayo tatanungin ni Allah patungkol dito sa relasyon natin dito, at si Allah paraati ang nakamasid sa atin, nakatanaw, no, nakabantay sa atin, subhanallah. Ito ay bagay na dapat natin tuparin, no, dahil ito ay karapatan ng isang nilikha na pinakadakilang nilikha ni Allah, ang ating magulang, subhanallah, no. Lalo na ang pinakamalapit sa kanila yung ating ina. Syempre, tunay na ang pagtupad sa kanilang karapatan ayon nga kay Imam Sa'di ay bilang pagtupad din sa karapatan ng Diyos, no? At ang pagtupad, pagiging mabuti sa kanila ay pagtupad din sa bagay na pinag-utos ni Allah, subhanallah. Next slide po, Ustad. Na bilang masail o issue dito, sabi ng ating mga scholar, ano bang kahalagahan, bakit ipinag-utos sa atin ni Allah na huwag tayong magputol ng ating ugnayan doon sa sinapupunan, no? Bakit nga ba? Ano bang hikman nito? Laqad da'a al-Islam illa silatur raham, no? Kung saan ang Islam nagtuturo, nag-iimbita sa atin, nagdidikta sa atin na tayo ay magpanatili ng mabuting relasyon saan? Sa ating sinapupunan. Dahil meron daw anya, ayon kay Imam Sa'di, na dakilang epekto ang pagputol ng mabuting koneksyon natin sa sinapupunan at sa nasyon ng mga Muslim, no? Sa pamayanan ng Muslim, no? Ito ay nagtuturo sa ating ng pagkakaisa sa syudad, no? Pagtutulungan at pagmamahalan sa pagitan ng mga Muslim. Ang mabuting relasyon ng sinapupunan o sa sinapupunan ay ginawang obligado. Subhanallah. Naalala ko tuloy yung mga kasamahan natin noon, no? Nung nasa Mumlaka, Saudi Arabia pa tayo, yung mga ating kapatiran na nasa South, lalo yung sinabi natin na mga halimbawa Tausug, Maranao, ganyan, no? Andun yung kanilang family ties ba na subhanallah, no? Bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang magulang at hiling o request ng magulang, una munang tinutulungan nila na makapag-asawa yung panganay, yung sumunod, no? Subhanallah.
andun yung pag-afta'a ba, yung pagsunod, mashallah, tabarakallah. Pakibasa po, Ustad. قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang katastasan at katakutan si Allah na siyang magtatanong sa inyo patungkol sa ugnayan ng sinapupunan. Dito bagay na banta sa atin, babala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw, tatanungin ka ni Allah. Kaya tanong natin ngayon pa lang, bago ka patanungin ni Allah, kamusta ka ba sa magulang mo? Kamusta ba ang relasyon mo sa magulang mo, lalo sa nanay mo? Next slide, boss. Na, so sabi natin, batay sa isang salisay o hadith, Malaysia ka na, no? Kaya pa ba ng oras? Abla? Kaya pa? Or Alas 12 na po, Ustad. okay, alas 12 na. So magputol na tayo, tigil na, inshallah. Meron pa tayong dalawang hadith. Okay na. Inshallah. Tayo pa, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Inshallah na may pakinabangan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Medyo importante itong dalawang hadith ito, pero talakayin natin sunod. Inshallah kung buhayin pa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibalik natin ang mikropono sa admin. Siya kanan, barakallahu fik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Nandiyan si Abla Iman para mag-assist po sa mga kung may gusto pa magtanong. Inshallah kung may oras pa tayo. At may chance Assalamualaikum ba? warahmatullahi wabarakatuh. Opo, Ustad, sabi po ng Abla Iman na medyo busy po siya for a while. So mga sisters, kung may mga katanungan po kayo, pwede niyo pong i-open muna ang inyong microphone at directly na po ninyong i-ask si Ustad, inshallah. Siguro Ustad, mga 10 minutes or 5 minutes more? Kung may mga katanungan. It's up to the admin kung ano ang desisyon nila. Again, we are only speaker. Type, mga 5 minutes more, Ustad, inshallah. Again, the decision is yours. We're only speaker. Type. Sister Maribeth, ano yung pwede na po kayong magtanong, inshallah. Oh, Naka-unmute na Yes, pala. inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, tanong ko lang po, ano ko lang po kasi medyo, ano po ba yung yung apat na ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na apat na ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang kamay at meron din siyang Allah subhanahu wa ta'ala ginawa sa pamamagitan ng kanyang kautusan. Ano po yun, Ustad? Okay. Salamat po. Yeah. Dahil sa nagtatanong yung ating si Sister Abla Iman, kung meron daw tayong assignment, i-assignment ko sa inyo ito, no? So, assignment natin to. Take note, admin, Syakadnan, ito ang assignment natin. So, ako magtatanong sa inyo, ibigay niyo yung sagot, okay? So, inshallah, antayin natin si admin Sarah Jones kung maglagay siya ng question doon sa, let us make it short kasi alam natin na masyadong abala ang ating admin, no? Mas busy pa kasi kami, no? Kay Vice Presidente Sara Duterte, kaya iklian lang natin tanong. Tanong natin, ano ba yung apat na nilikha ni Allah sa pamamagitan ng kanyang kamay ayon kay Imam Abdarami? No? Yung sagutin yung apat. So meron tayong, yun yung tanong, tapos may apat na answer. No? Siguro let's make us shorter and quick sa tanong na ito. No? Natatawa yung dalaga ko kasi nasagot na nila to. Alhamdulillah. No? Okay? So ito yung question natin para lahat makinabang. Okay, para ma-exercise kayo kasi naghahanap si Abla Iman ng ating assignment daw. Hindi na tayo nagkuquiz. So ito yung kuquiz ko sa inyo. No? Okay, inshallah. Okay lang, Sister Maribeth? Yes po, okay po. Syukran po. Mag-search na kayo. I should say, ang deadline nito is 1 day before ng ating lecture. Today is Monday. I would like to receive the answer on Sunday morning, Philippine time, Sunday morning, 9 a.m., no? Inshallah. So ito yung magiging assignment natin. Hanapin nyo siya, no? Inshallah. Kung ano yung maging premium ng Abla Iman, bahala siya. Let her decide. No? Ano yung apat na bagay na nilikha ni Allah na gamit ang kanyang kamay? Kasi yung iba, sinabi lang ni Allah, faqala lahu kun fayakun, maging at naging. Sabihin walang ano doon, walang paggamit ng kanyang kamay sa paglikha na yon. Okay? So ano tong apat na ito? Okay? Nakinig kayo ng lecture, pwede niyo reviewin, nasasagot niyo yung tanong. Barakallahu fikum. Next question. Jazakallah khair, Ustad. Ustad, Males, oras na po, kailangan na po nating tapusin, Ustad. I-close na po natin. Mga sisters, kung may mga katanungan po kayo,
i-send nyo na lang po sa ating GC inshallah. Tapos na po yung oras natin. Malaking abala na po kina Ustad. Ustad, pwede na po nating i-end ang ating class inshallah. Assalamualaikum Syukran. warahmatullahi wabarakatuh. Muli po sa paglagot ng ating oras ng pag-aaral ay dumadalangin tayo muli kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin niya yung ating maikling oras ng pag-aaral at gawin niyang madali sa ating lahat at maging kapaki-pakinabang ang pagsasabuhay ng lahat ng ating napag-aralan. Ibilang din niya tayo muli sa lagi nagpapasalamat, humingi ng tawad at nagbabalik loob sa Kanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.